Hello guys, good morning sa inyong lahat at ngayong araw, welcome back sa ating YouTube channel. Yun, pasensya na kayo, medyo bihira tayo makapag-upload na kasi medyo busy. Tsaka yun nga, wala tayong maisip na content kung ano yung pwede natin ma-content. So limited din naman yung galaw natin, di rin tayo makapunta kung saan kasi yun nga, bawal nga tayo layo. Dito lang tayo sa bahay, tapos yung mga malalapit lang pwede puntahan. So yan, nakakaano naman na paulit-ulit na lang na papakita ko sa inyo yung pailigo natin sa ilog, pagbabad natin sa ilog na dito lang naman sa malapit sa dagat. Tapos yung ginagawa ko sa bahay, paggagawa ng walis. Yan, kakatapos ko lang nung at napadeliver ko doon kay mama. So sa ngayon wala tayong ginagawang walis ngayon. So kahapon ko lang natapos yung siguro 5 or 6 na walis yun na ginawa natin. So sa ngayon wala tayong hindi pa nagbibigay si mama ng gawain na walis. So hindi ko alam, baka bukas o mamaya baka mag-deliver ulit dito ng gawain. So sa ngayon yun, kumbaga free time tayo ngayon, wala pa tayong gagawin ngayon, baka mamaya pa yun mag-deliver. Kaya yun, at yun, kaninang maga kwento ko lang sa inyo, nagulat ako kaninang maga kasi biglang nag-chat si Commander, kala kong at yun nga, nag-chat siya ng magang-maga, siguro mga 6:30. So ngayon is alas 7 na ng umaga, nagising pa lang din tayo halos. So, siguro mga 6 yata ako nagising or mga 6:10, 15 gano'n. Nabasa ko yung chat ni Commander at yun, kamusta. Tsaka may may blessing din siya na sa atin. So yun. At gulat ako kasi pag chat niya kanina, sabi niya hinihingi niya yung natin, yung GCash natin. So blessing, sabi niya, Rans, yung yung GCash mo, send mo sa akin kasi may isang tao na gustong magbigay sa iyo ng sabi ni Commander, pang kape. Tapos yun, ay kami ni Commander pag nagkakatsa talaga, yung puro biroan lang din talaga, butsano. So yung sabi nga niya, may nagpapabigay nga daw ng pangkape. Sabi ko sige. Tapos yung sinend ko sa kanya yung GCash ko, binigay ko sa kanya yung GCash natin. At nagulat ako kasi pagbigay niya sa akin is, sabi ko, hindi lang yata ito pang kape kasama na tinapay. pang kape na yun, pang ilang buwan na yung kape. Sabi ko sa kanyang ganun. So yun, at yun, banggitin ko lang. So ma'am or sir, di ko alam. At sabi ni Commander, anonymous sponsor. So sa anonymous sponsor from Italy, maraming salamat po sa binigay niyong tulong. Napakalaking tulong po nito. Maraming salamat po sa halagang 3,000 pesos na binigay niyo sa akin. Sobra pong pangkape ito. Hindi lang po ito pangkape. So yan, maraming salamat po sa binigay niyo na pangalalay natin sa ating dito sa pang-araw-araw natin. So alam naman ng karamihan na wala tayong trabaho ngayon. So napakalaking bagay nito sa akin. Napakalaking tulong nito sa atin. So maraming salamat po ma'am sa anonymous sponsor from Italy. Maraming salamat po sa ibinigay niyong maagang pamasko kung maraming salamat po sa binigay niyo. At yun, hindi ko basta sobrang thank you po. At kay Alma, kay Commander, maraming salamat din na naging daan ka para may paabot yung tulong na yon. Maraming salamat sa inyo. At sa mga sponsor nila Commander, nila Marcos, maraming salamat din po sa inyo. Kay Tita Adel na nakaka-chat ko rin sila Tita Adel, sila Tita Grace, saka sila At maraming salamat sa Tita Pay na nakaka-chat ko. Yan, si Tita Pay na nangangamusta sa atin, ang kalagay natin. Maraming salamat po Tita Pay sa lagi nyo pa rin kaming naalala. Sana patuloy pa rin kayo nandyan, suportahan yung mga nasimula namin at yung team namin. Sana kahit wala ako doon, alam ko naman kahit wala ako doon at nasusuportahan naman nyo sila Marcos at si Commander. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa nyong pagsubaybay at pagtulong sa amin. So maraming salamat po. So sa ngayon, at yun lang, gusto ko lang magpasalamat doon sa anonymous sponsor from Italy sa
sa binigay niyo pong tulong. Napakalaking tulong po nito sa akin. At paano na rin, dito na rin, pantulong ko na rin sa pamilya ko. At yung iba, ako, bahala na kung ano, pang paggamot natin o pang pahilot natin dito. Kung ano man yung mga pangailangan natin sa araw-araw, babudgeting ko na lang kung para saan yun, sa mga maayos na pwede mo paggamitan ng nabinigay niyo pong tulong. So maraming salamat po ulit. ulit na yata. So ayan, maraming salamat po. At yan, ngayon may plano ako, kaso pagtingin ko kanina yung panungkit ko is wala yung ano niya, yung net. So mamungasan ako ng mangga ngayon kasi nitong mga nakaraan nangunga din ako ng mangga. Yun yung isa pang pinagkakitaan ko dito, sungkit ng mangga tapos bebenta. So yung kahit paano income din, buti nga kahit paano nagbubunga yung mangga dito. So sa ngayon manunungkit sana ulit ako, kaso nakita ko yung panungkit, ginamit ng kapatid ko yun kahapon or nung isang araw yata. So nawala yung parang net niya, yung salon niya pag panunungkit. Yung kawaii lang natira, hindi ko alam, baka siguro nanungkit na iwan sa taas. So ayusin natin, gagawa tayo ulit ng panibagong panungkit ng mangga para makuha din natin yung iba pang ito. So ang naano ko lang is yung mga baba lang na yung abot lang din natin. So bawal tayong umakyat. Maraming bunga nasa mataas, sa dulo. Kaso kailangan mo pang umakyat dun sa puno para lang makuha mo siya. Akit ka doon tapos susungkitin mo pa rin. So napaka nun. Kung bawal sa atin, akit ka pa ng puno. So ang ginagawa ko na lang, yung mga abot ko lang, yung mga kaya sungkitin lang. So yun lang isusungkit natin. Kasi yung ibang mga baba dito is maliliit pa, hindi pa siya pwede. So yun, yung mga pinagkakita ko dito, paggawa ng walis. Tapos yung mga tanim natin dito na napapakinabangan. Yung avocado, medyo may bunga na, so papakinabangan na rin yan. Mga ilang buwan na lang yan, meron na rin yan. So yun, saka yung mga nasikaso din dito sa bahay. Siguro nagpaplano ako na since wala naman tayo itong ibang pagkakitaan, nagtitingin ako sa sentro na pwede natin mapasukan na trabaho pansamantala. Yung kaya lang natin, kasi alam niyo naman, di tayo pwede mabakante ng trabaho. May pinag-aaral tayo, tapos bukod dun may ano din tayo, yung mga pangailangan din tayo sa bahay, sa sarili. So kaya hindi tayo pwede mabakante ng trabaho. So ayan, titingin ako sa sentro ng pwede nating pasukan na yung magaan lang naman, yung pwede naman sa atin na pansamantala lang naman. So habang hindi pa tayo nakakabalik sa team nila Marcos, so titingin ako ng mga pansamantala natin pwedeng pagkakitaan dito. So yun, at kakaayos lang din ng bangka namin, medyo matagal-tagal nang sira yung bangka namin. So nakapag-provide naman si Papa ng nung bangka. So okay na yung bangka namin. So pinagbabalakan ko na baka sumama ulit ako paglalaot. So titingnan natin kung kumbaga iniisip ko ba kung pwede sa atin, kung ano yung mga possible na natin. So yun, tingin ko baka pwede naman subukan natin ulit na sumama sa laot para pakita ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa natin dati nung tayo ay tumigil ako ng pag-aaral ng elementary. Pagtigil ko ng elementary, siguro 4 na taon yata ako na sumasama sa paglalaot. So bago tayo nagbalik ng high school, ganun yung history ng ng pagpasok ko. At pagka-graduate ko ng grade 6, medyo pa lang kasi ng grade 6 pa lang na ako noon. Alam niyo yun, parang lagi na akong absent, lagi na ako nag-skip ng pasok. So tinanong ako noon ni mama kung gusto ko pa daw pumasok. So sila mama, hindi naman sila nagulang ng sa akin na pilitin akong pumasok. Since kaya naman nila, pag-aralin kami. Ako lang talaga yung na gusto kong tumigil muna kasi kumbaga naka-experience kasi ako nung paghahawak ng pera din, pagtatrabaho ko na totoo naman talaga na once na nag-aaral ka tapos try ka nang magtrabaho, nakakahawak ka ng pera, tatabarin ka mag-aral. So ganun yung nangyari sa akin noon, na tumigil muna ako ng pag-aaral. Pagka-graduate ko ng grade 6, tumigil na ako. At ang ginawa ko, yun, mga lahat ng
hanap buhay sa dagat. So nasubukan natin yan, nagawa natin yan. Pag pangawil sa bangka, kung pangukuha ng kung ano sa dagat, basta halos lahat ng gawain sa dagat na experience natin yan, yung pag-aalimango. So yun yung naging ano ko dati, naging buhay ko dati. At ang ginagawa ko noon, tumutulong lang din ako ng ano sa mga kapatid ko, yung pag-aaral nila ng elementary. Bibigyan ko ng mga ng baon, tapos pang bigas din sa bahay kasi hindi naman noon pa naman kasi talaga ano na, kumbaga hindi na ganoon kaano yung buhay namin. So mahirap din kami talaga noon. So alam niyo naman yung nakakaranas kami noon ng 2 beses kumain sa isang araw, isa ganun. Ganun yung buhay namin dati, kaya kailangan ko rin kailangan ko rin mag ng paraan para kahit paano makasurvive kami noon. Kaya yung ginagawa ko, kumikita ako sarili kong pera na naitutulong natin doon sa mga pangailangan sa bahay at sa mga kapatid. So yun, after siguro ng 4 years nakaisip lang ako nung bumalik ulit ang pagpapasok nung time na naglalayas yata ako sa sentro na graduation day ng mga kabatch ko ng elementary. So graduation day nila, so nandun ako, nanonood ako, naisip ko, sabi ko, kung hindi siguro ako tumigil, isa ako dun sa nasa stage na yun. At titinan ko yung mga klase ko, yung mga kabatch ko, yung mga kaibigan ko na umakit sila sa stage ng high school, graduate sila ng high school. So naisip ko, sabi ko gusto ko rin na umakit ulit sa stage na mag-aral ulit. So yun, doon ako napag-decide na after noon, nag-enroll ako. Kaya napag-iwanan tayo ng mga kabatch natin. So 4 na taon yung lumipas bago ako nagbalik sa pag-aaral. Kaya yun, sabi yung mga kabatch ko, first year sila ng college, ako first year ng high school. So ganun yung nangyari. Kaya ayun, nakakatuwa din kahit paano nakapagtapos tayo. At yun nga nakakatuwa kasi kumbaga pagbalik ko ng high school, focus na ako sa pag-aaral na ganun. Wala na yung mga ginagawa ko dati na escape, yung absent, wala na yun kasi kumbaga graduate na tayo doon. Graduate tayo doon kasi kumbaga sabi ko nga noon, yung mga rason ko bakit ako na-escape, bakit ako na-absent, na gusto ko lang maglayas, magtambay, ganun yung mga rason ko dati, kaya ako tinatawag pumasok. Pero nung tumigil ako ng pag-aaral, sinsawa na ako sa ganung buhay, yung tambay, yung trabaho, kumikita ng pera, tapos yung paglalayas, yun, ganun yung mga gawain ko nung tumigil ako. Kaya kumbaga sawa na ako doon, graduate na ako doon. Kaya nung bumalik ko sa pag-aaral, focus na talaga. So focus na sa pag-aaral noon. Yun, nakakapasok tayo ng honor. Hindi tayo nawawala sa honor noon. 4th year lang yata ako nawala noon kasi competitive na talaga ng 4th year. So nawala ako sa honor noon. Medyo maano din yung mga nakabatch ko, magaling din. Kaya yun, kahit paano naman nakagraduate naman tayo ng high school na wala namang aberya. So yun, nakakatawa lang na sipin, nakakatawa lang balikan yung mga ganung pangyayari. Kasi alam niyo yun, memory sa akin yun na yun, tumigil ako ng pag-aaral. Hindi naman nasayang yung pagtigil ko, kumbaga sayang yung taon na pero ako hindi ako nanghihinayang kasi malaking bagay din na tumigil ako nun kasi yun nga, sa hirap ng buhay namin, kahit pa paano nakakaalalay ako, nakasurvive kaming lahat. So yun yung naging sa akin, thankful ako dun sa nangyari na yun. Kaya kumbaga kahit tumigil ako noon na sabi ng iba na bakit ako tumigil is mas importante yung pag-aaral. So depende kasi sa sitwasyon, depende sa sitwasyon yun. So yung sitwasyon namin noon na kailangan namin may dagdag na income din dahil sa hirap talaga ng buhay noon time na yun. Sobrang hirap talaga namin noon. At yung mga naranasan ng mga binablog namin noon na ulam ng asin, kain ng lugaw, yan, mga naranasan ko yan. Utang ng sa mga tita, tito, utang ng bigas. Alam mo nila Marcos na may isa kami tita na lagi lang namin pinuutangan ng bigas. So, yan, minsan sa mama ni Marcos yun. Nangyari kami minsan ng bigas, kasi sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. Nakakaranas kami ng gagawin namin noon pag may isang takal na lang na bigas sa lagay namin ng bigas. Yun, nilulugaw na lang namin, hati-hati kami magkakapatid.
Ano yung ginagawa namin. Tapos, isang Lucky Me, ulam namin na lahat yun. Isang Lucky Me, dadamihan mo lang ng sabaw. Yun yung technique doon, dadamihan mo ng sabaw, tapos lalagyan mo ng asin para malasa. So, isang Lucky Me, kasi sa amin, ilan kami? Anim kami noon. Bali, 5 kami magkakapatid na nandito. Tapos, si Papa yata. O, si Papa, kasi wala si Mama noon na namamasukan sa ibang lugar, namamasukan siya, nangatulong. So kami lang yun nandun. Yun, nakakaranas kami noon nung pag mga time na malakas yung dagat, kasi ang hanap buhay lang naman ng Papa is dagat. So pag malakas yung dagat, talagang walang hanap buhay. So ganun yung naging ano namin noon. Wala pa naman kami pagtaniman noon kasi wala pa kaming lupa na pwede mapagsakahan. So ngayon medyo nakaka-survive na kahit paano. Na simula nung magtrabaho tayo. Ilang taon din ako trabaho sa Batangas. Yun, kahit pa paano nakakaaluan-aluan na ngayon sa ngayong panahon. So nakakatuwa lang balikan. Yun, kapag kwento na tuloy ako. Nagpapasalamat lang tayo na pagkwento pa tayo. So yun, maraming salamat ulit sa anonymous sponsor from Italy. Ma'am or sir, di ko alam kung ano. Maraming salamat po ulit. So yan. At bukas may lakad tayo, siguro. Bukas ko na lang din sabihin siguro sa inyo. May lakad tayo importante din bukas. So, sa ngayon, ito lang muna yung natin. Update lang muna tayo. Pasensya na kayo, di tayo nakapag-vlog masyado. At medyo rin tayo. Busy din tayo dito. Saka, wala na akong maisip na content. Nahihirapan akong mag-isip ng content. So, alam naman yun ni Marcos kung gaano hirap pang gumawa ng content. Pero, yun. Salamat pa rin kila Commander, kila Marcos, nandiyan pa rin sila lagi. At lagi na ngamusta yun, dalawang yun, nagchat-chat yun pag ngamusta, minsan sa comment section, sa Facebook, yung nagkukulitan kami ng mga yan. So, hindi naman nakakalimot yung mga yan. Lagi naman tayong kinakamusta dito, lagi naman tayo naaalala. So, yun, maraming salamat sa kanila. At sa bagong member, yan, ayusin nyo lang yung yung ginagawa nyo. So, tuloy nyo lang. So, nakakatuwa. At yung mga nangyayari ngayon sa vlog nila Commander, nila Marcos, pinapanood ko rin lagi. So yun, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta, sa mga laging nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat ng viewers natin. So yan, sana follow nyo rin yung Facebook page natin na Rans TV. So may inaayos na akong kaunti. Siguro pag mga mag-upload tayo doon ng mga mga pwedeng dito sa lugar namin, yung mga pwedeng puntahan, pero maiksi lang. So yun, sana suportahan nyo rin yung Facebook page natin na Rans TV. At yun, maraming salamat ulit sa mga at yung mga nagme-message sa akin, personal message sa akin do sa Facebook talaga natin. Maraming salamat sa mga concern sa atin na kumusta, at pinag-pray tayo na sana mabilis yung recover natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, muli. Maraming salamat ulit. At katulad lagi ko sinasabi, mag-iingat kayo palagi at God bless.